mainit na balitang dapat niyong tutukan sa One North Central Luzon ngayong Huwebes. 11 opisyal ng Pangasinan Police sinibak sa pwesto dahil sa kapabayaan sa pamamayagpag ng weteng sa kanilang lugar. Nakawan ang metro ng tubig, ikinababahala ng Mawad. Tinangay na metro ng tubig, umaabot na sa 14. Malakas na buhos ng ulan naranasan sa Baguio City. Umulan naman ng yelo sa isang bayan sa Mountain Province. At ang latest na ganap sa Bangusan Street Party, Kalutan Eddalan. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako po si Chris Zuniga. Sibak sa pwesto ang 11 opisyal ng Pangasinan Police. Ito'y matapos ang nangyaring operasyon ng National Bureau of Investigation sa iba't ibang lugar sa Pangasinan kamakailan na nagresulta sa pagkakaaresto ng mahigit sa 170 individual. Epektibo ang rule of order sa mga opisyal noong April 27 dahil sa kanilang lapses o kapabayaan sa pagbabantay sa kanilang nasasakupan. Kasama sa inalis sa pwesto ang direktor ng Pangasinan Police Provincial Office. Inalis din sa pwesto ang mga chief of police sa mga bayan na nagkaroon ng weteng. Ang mga opisyal ay kasalukuyang inilagay sa Personnel Holding and Accounting Unit o PHAU sa Camp Crame. Sa nangyaring raid kamakailan, pinakamaraming nahuli sa bayan ng San Carlos na may 49 na weteng financier at operator. 40 sospek naman ang nasa koste sa bayan ng Rosales. 34 na weteng personnel at operators naman ang na-corner sa Calasiao. 31 sa Urdaneta City at 25 sa bayan ng Manawag. Wala pang pahayag ang mga nasibak na opisyal. Malakas na buhos ng ulan sa Baguio City nagdulot ng landslide at rockfall. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni Sandy Salvacio. Sa gitna ng maalinsangang panahon sa iba't ibang panig ng bansa, inuulan naman ng malakas ang ilang lugar sa Baguio City. Sa video na ito, makikita ang malakas na ragasan ng tubig sa kalsada ng Barangay Irisan dahil sa biglaang buhos ng ulan. Nag-iwan pa ito ng putik na pumasok mismo sa loob ng mga kabahayan. May mga naapektuhan din sa pagguho ng lupa. Ang dingding ng bahay na ito sa Barangay Dominican Mirador nabutas matapos mabagsakan ng malaking tipak ng bato. Itong service kasi mainit sa umaga hanggang tanghali hapon. Nandun isa po yung time na nagde-develop ng mga cloudiness natin at nagkaroon tayo ng mga thunderstorm. Nagbayanihan ang mga residente at otoridad upang linisin ang mga putik at mga bato na bumagsak sa mga kabahayan. Nagpaabot na rin ng tulong ang City Social Welfare and Development Office at iba pang ahensya sa mga apektadong pamilya. Sa Dagupan City naman, nalampasan na rin ang naitalang pinakamataas na 42 heat index matapos pumalo sa 46 ang heat index sa syudad nitong April 27. Pag na-hit yung earth surface, ibig sabihin yung kalupaan, nakakaroon tayo ng condensation, yun naman nakakabuo ng convective clouds. So, pagsapit ng hapon o gabi, dyan naman ibabagsak yung ulan. Sa kabila ng tag-init, sunod-sunod na rin ang naitatalang pabugso-bugsong ulan. Umulan po nung kagabi, malakas po yun. Pero ano din po, ngayon parang siguro po ulan naman po mamaya. Opo. Mamayang gabi. Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Nakawan ng metro ng tubig, ikinababahala ng Mangaldan Water District. Sudan sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Bandang 2:00 ng hapon kahapon nang madiskubre ni Aling Purita Gotok na wala na ang metro ng kanilang tubig. Sinira ng hindi pa nakikilalang kawatan ang grills ng metro ng tubig. Sabi nila doon, hindi lang kami daw ang nanakawan. Pero sabi ng yung manugang ko, bakit nila hindi i-inform sa mga user na mayroon na nakawan ng kuwan? Labis ang pagkadismaya ni Aling Purita. Bukod kasi sa balang dulot ng pagkawala ng metro ng tubig, ay hindi rin biro ang replacement fee na binayaran nila sa Mangaldan Water District. Kulang-kulang na 2,000, 1,700 plus. Wala ngang kun, ihanap buhay, tapos ganyan pa.
Nababahala ang pamunuan ng MAWAD sa mga seri na nakawalang metro ng tubig. Sa kabuuan, nasa 14 na metro ng tubig ang ninakaw sa bayan. Nakipag-ugnayan na sila sa Mangaldan Police para imbestigahan ang insidente. Actually, hindi talaga siya biro, ma'am. Kasi for the past years, meron naman po talagang gano'n na incidents. Pero since ngayon po talaga medyo dumarami. Malalimang investigasyon daw ang isinasagawa ngayon ng pulisya. Ngayon po, inaalam po namin yung mga bahay na nawala ng metro para po malaman namin kung background namin kung may mga CCTV sa area pa. Isa-isa na rin pinupuntahan ng PNP ang mga junk shop sa bayan para i-monitor kung may mga nagbebenta sa kanila ng mga nakaw na metro. Samantala, bilang tulong sa mga nanakawan ng metro, tanging ang meter replacement lang ang pinababayaran ng MAWAD. Libre ang water meter service installation. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Samantala, libo-libong trabaho ang hatid ng Department of Labor and Employment sa Hilaga at Gitnang Luzon sa pagdiriwang ng ika-124 na anibersaryo ng Labor Day bukas. Sa Region 1, gaganapin ang Mega Job Fair sa iba't ibang venue gaya ng Lawag City, Bigan City, La Union, Calasiao, Pangasinan, Urdaneta City at sa Lingayen, Pangasinan. Sa Region 2, ihatid naman ang programa sa Santiago City, Tuguegarao City at Apari, Cagayan. Meron din sa Region 3 na gagawin sa San Jose del Monte at Marilao sa Bulacan, City of San Fernando, Balanga City, Olongapo City, Tarlac City, Baler Aurora at Cabanatuan City. Sa Cordillera naman, magkakaroon din ng Mega Job Fair sa Luna, Apayao at sa Baguio Cultural and Convention Center. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Naharap sa kaso ang 22 anyos na construction worker matapos ireklamo ng panggagahasa ng isang 13 anyos na grade 7 student sa East Quirino Hill, Baguio City. Residente ng San Jacinto, Pangasinan ang sospek pero kasalukuyang nakatira sa Baguio. Nagsimula umano ang ugnayan ng dalawa sa social media hanggang sa maging magkasintahan umano sila. Nagkasundo raw ang dalawa na magkita ng personal noong February 27 sa isang lokasyon sa East Quirino Hill kung saan naganap ang pangahalay. Formal na isinuplong ng ama ng biktima sa PNP ang pangyayari noong April 23. Kasalukuyang inihahanda ang kasong paglabag sa Republic Act 11648 laban sa sospek. Wala pa siyang pahayag. Sinisikap din ng GMA Regional TV, One North Central Luzon na makunan ng pahayag ang kaanak ng menor de edad na biktima. Reminders po sa mga parents to have a close supervision or guidance sa kanilang mga anak para sa naman sa mga kabataan, wag basta-basta makipag-meet up kasi doon nga nangyayari yung mga sexual abuses. Ilang pananim ang nasira matapos umulan ng yelo sa isang bayan sa Mountain Province. Naritong report. Sa kalagitnaan ng El Niño Watch sa bansa, isang hindi pangkaraniwang pag-ulan na sinabayan ng yelo at malakas na hangin ang naranasan ng mga residente sa Sadsadan, Bauco Mountain Province. Nangyari ito noong Martes kung saan nagdulot ng pinsala ang pag-ulan ng yelo sa mga pananim na gulay. Kasi doon sa may amin, yung mga tanim paanin naman pong repolyo, yung mga vegetative na mga patatas po, sir. Ayon sa uploader ng larawan, nagsimula ang pag-ulan at malakas na hangin eksaktong alas 2 ng hapon noong Martes. Napansin na lang daw nila na may kasama itong maliliit na yelo. Mga 2:35 to 2:40 po natapos, sir. Parang 30 minutes lang po yun pero grabe naman po kasi parang ulan na po kasi talaga yung yelo. That time, nakabuo ito ng mga thunderstorm, yung cumulonimbus clouds, at ito po yung nagbigay ng malalakas na ulan at yung mga yung hail na tinatawag natin. Sometimes ito, bibigay din ito ng tornado kung ito ay nasa lola.
Hindi raw inakala ng mga residente na malakas ang nangyaring hailstorm at dahil nasa tabi ng ilog ang kanilang pananim at farm equipment, tinangay din daw ng agos ng tubig ang dalawa sa kanilang ginagamit na water pump. Patuloy pang sinusuri ng mga apektadong magsasaka at lokal na pamahalaan ang kabuuang pinsala. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Mga kapuso, dagsana ang mga bisita dahil binuksan na ang Bangusan Street Party Kalutan at Dalan ngayong hapon. At nakatutok doon live si Jasmine Gabriel Galvan. Jasmine? Chris, mga kapuso, Happy Bangus Festival 2026. At sa mga oras nga po na ito ay handang-handa na ang lahat, excited na ang lahat para sa masaya at makulay na selebrasyon ng Bangus Festival 2026. Sa mga sandali po na ito ay tuloy-tuloy na po yung pagdating ng ating mga kapuso para makisaya sa selebrasyon. Actually, hindi lamang mga Dagupenyo yung tuloy-tuloy po sa pagdating dahil even po yung mga kababayan natin from different towns ay talagang naririto po para makisaya at makiisa sa makulay na selebrasyon ng Bangus Festival 2026. Sa mga sandali po na ito ay 1,000 na grills ang nakahilera na po sa May de Venecia Expressway. Libu-libong bangus ang sabay-sabay na iihawi ng ating mga kapuso. At syempre maya-maya lamang ay matitikman po natin ang masarap at malinamnam na bangus dagupan na tunay nga namang ipinagmamalaki po ng Dagupan City. At dahil nga po sa libu-libong mga kapuso natin ang inaasahan na makikisaya po sa selebrasyon ay napakarami na rin pong mga pulis ang nakadeploy simula pa kaninang tanghali mula yan sa DCPO at napakarami rin pong mga enforcer mula naman sa Public Order and Safety Office ang nakadeploy para matiyak ang safety and security ng mga makikisaya sa Bangus Festival 2026. Napakaganda rin po ng weather kaya naman tiyak na ma-enjoy po ng ating mga kababayan ang masaya at makulay na selebrasyon ng Bangus Festival 2026. Chris? Maraming salamat at Happy Bangus Festival, Jasmine Gabriel Galvan. Sa ibang balita, live weight fee ng baboy bumaba ng 5 piso kada kilo. Ang detalye sa report. Ilang araw nang mababa ang presyo ng live weight na baboy sa Mangaldan Public Market. Resulta raw ito ng maraming supply na dumarating ngayon sa bayan. Sunod-sunod ang delivery ng baboy mula sa ibang probinsya simula nang bumaba ang presyo ng diesel. 5 piso kada kilong ibinaba sa live weight fee na ngayon ay nasa 220 pesos per kilo. Yung 5 piso, may 300 na yun. Opo. Marami. Bagamat malaking bagay raw para sa mga consumer ang bahagyang pagbaba sa presyo ng karne ng baboy, kailangan pa rin daw maghigpit ng sintron dahil sa dami na ipapanggastusin. Budgeted talaga lahat. Kasi bukod sa mababa ang yung sweldo, syempre kailangan mo i-budget talaga lahat. Sa kabila ng pagbaba ng presyo ng live weight at karne ng baboy, mababa pa rin daw ang bilang ng kinakatay na baboy sa slaughterhouse. Matumal kasi ang bentahan ng karne ng baboy sa palengke. Konti po yung katay ng baboy. Kulang-kulang na 40 lang yung katay. As of April 29, 2026, nasa 350 hanggang 375 pesos ang kada kilo ng karne ng baboy sa Mangaldan Public Market. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galvan, One North, Central Luzon. Ilang residente at Good Samaritan nagbayanihan para matulungan ang pamilyang nasunugan. Tunghayan sa report ni CJ Torida. Nanlulumo ang 55 anyos na si Tatay Carlito habang pinagmamasdan ang kanilang tahanan na naabo tanghali noong Lunes. Naluluha si Tatay Carlito dahil iniisip niya ang kalagayan ng kanyang 4 na anak na pare-pareho pa man ding may kapansanan. Nagputol na sa akin bata, nasunod yun. Meron na balita, ay kagawad, galing ka po trabaho. Dahil sa sitwasyon ng mag-anak ni Tatay Carlito na mayani ang diwa ng bayanihan sa kanilang barangay, may nagpaabot ng tulong pinansyal, mga lumang damit, pagkain at mga pangangailangan sa araw-araw. Sa pangunguna ng punong barangay, sama-sama ang mga residenteng nagbuhat ng bahay kubo upang may pansamantalang masisilungan si Tatay Carlito at kanyang mga anak. Kung ano man yung mga materialis na pwedeng bilhin, ipoprovide po namin. Kung kumulang man yung
mga donasyon, ay handa po ang Barangay Lungos na dagdagan po yun. Isa pang residente ang nagmagandang loob at nagbigay ng bahagi ng kanilang lupa upang doon ilagay ang kubo. Sa katunayan, ang pamilya ni Ginang Adelita ang nagpapakain, nag-aalaga at nagtuturo sa 4 na may kapansanan na anak ni Tate Carlito. Walang mga mag-guide sa kanya, kaya ako na lang po. Kahit na mahirap, kakayanin natin sa pagtulong kahit kunti-kunti, sir. Binibisita rin ng mga opisyal ng barangay ang pamilya upang mabigyan ng serbisyong medikal. Open naman yung pintuan natin sa kanya 24/7. Kung ano man yung mga pangangailangan mo, nandito lang ang Lungos Barangay Council. Handang ibigay lahat yung mga una mong pangangailangan. Marami tutulong sa salamat natin, marami tulong sa akin. Kasama si Ron Taniedo, CJ Torida, One North Central Luzon. At sa puntong ito mga kapuso, kamustahin naman natin ang sitwasyon sa GMA stage para sa Bangusan Street Party. May live report si Sandy Salvacio. Sandy? Chris, habang hinihintay ang pagsisimula ng ceremonial lighting para sa formal na pagdaraos ng Kalutan Adalan Bangusan Street Party, ay makikita po natin na tuloy-tuloy pa rin ang pagdagsa ng mga tao at mga bisita dito sa New De Venecia Highway. Kung inyong mapapansin, Chris, sa aking likuran ay ito na po, nakaantabay na yung ilang mga fans na excited nang makita ang performances ng ating mga kapuso artists. Maya-maya lamang, Chris, matutunghayan nga natin yung inihandang mga pagkanta at pagsayaw po ng mga kapuso cast ng Never Say Die at ng upcoming series na Task Force Firewall. At syempre ngayong mainit ang panahon, please asahan natin na mas paiinitin pa ito ni na kapuso artist Jillian Ward. Nandyan din si David Licauco, si Miguel Tan Felix at syempre si Kylie Padilla. Hindi lang sila, Chris, dahil mamaya ay sasamahan din sila sa kanilang performance ni na Buboy Villar. Andyan din si Cheska Fausto, Annalyn Barro, John Vic de Guzman at hosted by Pepita Curtis. Ang ilan sa mga fans na nakausap natin dito kanina, Chris, sinabi nila na hindi raw sila taga-Dagupan at dumayo pa rito para lang daw makita ang performances ng kanilang mga iniidolong mga kapuso artists. Muli, dahil maaga pa naman, ay inaanyayahan po natin ang ating mga kapuso na humabol at tunghayan, makiselebrate, makipagsaya dito sa pagdaraos, selebrasyon ng Bangus Festival 2026. Maraming salamat, Sandy Salvacio. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Matapos ang ilang linggong rollback, posible ang oil price hike sa susunod na linggo. Ayon sa oil industry sources, batay sa 2 araw na trading sa Means and Platts ng Singapore, piso hanggang 3 piso ang posibleng taas presyo sa kada litro ng diesel. Habang piso naman hanggang 2 piso sa kada litro ng gasolina. Ayon sa Department of Energy, hihintayin pa ang resulta ng bentahan hanggang bukas para sa pinal na galaw ng presyo ng petrolyo. Good news naman sa mga expecting mommies at daddies, simula ngayong araw, mararamdaman na ang mas pinalawak na maternity benefit ng PhilHealth. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, mula 9,750 pesos, 29,000 pesos na ang makukuha ng PhilHealth members para sa normal delivery. 58,000 naman hanggang 62,000 ang bagong maternity benefit para sa cesarean section na dati ay 37,000 pesos lang ang sagot ng PhilHealth. Mula naman sa 4 na check-ups, 8 na ang sasagutin ng PhilHealth sa prenatal care. Kasama rin sa mga bakuna at laboratory tests. Meron ding 3 sagot na follow-up visits pagkatapos manganak. Samantala, 1 ang patay habang 7 ang sugatan matapos mahulog ang sinasakyang van sa bangin sa Tublay, Benguet. Tutukan sa report.
Patay ang 46 anyos na lalaki matapos mahulog ang sinasakyang minivan sa bahagi ng Lower Sitio sa Labao, Tuwal, Tublay, Benguet mag-aalas 12 ng tanghali kahapon. Sa investigasyon ng PNP, nawala ng preno ang minivan kaya dire-diretsong nahulog sa humigit kumulang 200 meters na lalim ng bangin. Sugatan ang 7 iba pang sakay kabilang ang 2 menor de edad na dadalo sana sa lamay ng kanilang kaanak sa Sablan. Dinala sila sa pagamutan. Sinusubukan ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuhanan ng pahayag ang mga sangkot sa insidente. Patay ang 62 anyos na lalaki matapos mabundol ng bus habang tumatawid sa National Highway na bahagi ng Barangay Bungro, Magsingkal, Ilocos Sur gabi noong Linggo. Ayon sa PNP, may pag-uusap na sa pagitan ng pamilya ng biktima at ang driver ng bus. Sinisikap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng biktima at ang bus driver. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Dahil sa nararanasang matinding init, natutuyo na ang ilang ilog at sakahan sa Isabela at Cagayan. Kapansin-pansin ang bumababang antas ng Pinakanawan at Cagayan River. Natutuyo na rin ang ilang pastulan kaya halos wala na ring makain na damo ang ilang alagang hayop. Patuloy din ang naitatalang mataas na heat index sa bahagi ng Apari at Tuguegarao sa Cagayan at Itiague sa Isabela. Bilang ng mga bisita sa Tondaligan Beach Park lalong dumami ngayong tag-init at bakasyon. Naritong report. Bakasyon feels hanggang sa Tondaligan Beach Park sa Dagupan City. Dumarami ang bilang ng mga beachgoer na nais magtampisaw sa dagat at mag-unwind. Ang grupo ni na Mary Grace nagmula pa sa Tondo, Maynila at dumayo sa lungsod upang maligo sa dagat ng Tondaligan. Para ma-refresh naman yung aming sarili. Maganda naman yung view. Ganun. Para sa mga cottage owner, malaking tulong ang pagdami ng mga bisita bilang pambawi sa mga nakaraang pagkalugi bunsod ng mga nagdaang bagyo. Malaking tulong, ma'am. Bukod sa kikita yung may-ari ng cottage, maraming mga bisitang pumupunta rito sa Dagupan. Nakahanda ang lifeguard team sa inaasahang dagsa ng beachgoer sa selebrasyon ng Pistay Dayat. Sigurado yun ang abangan natin bukas. Naka-aware naman kami lahat. 6 naman yung posting namin. Nakapaglagay na rin sila ng signages bilang gabay at abiso. Pinag-iingat ang mga beachgoers sa pag-atake ng mga dikya ngayong may pabugso-bugsong pag-ulan. Pag umulan po kasi talaga may jellyfish, kaya handang-handa na po ang aming lifeguard at saka mga medical team para po sa mga bisita po natin. 6 a.m. to 6 p.m. naman ang deployment ng mga lifeguards sa Tondaligan Beach Park. Kabilang din sa mga magbabantay ang mga kawani ng City Health Office at CDRRMO. Wala pong night swimming at saka lalong-lalo na po bawal pong uminom sa baywalk po at saka sa gilid ng dagat po. Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, 1 North Central Luzon. Narito na ang Ratsyada Balita. Sa halip na masayang at mabulok, ginawang kapaki-pakinabang sa komunidad ang 6 na mga magsasaka mula sa Benguet. Tinatayang nasa 3,500 kilos ng repolyo ang libreng ipinamigay sa mga pamilya sa Guagua, Sasmuan, Florida Blanca at Lubao, pati na rin sa ilang bahagi ng Bataan. Ang mga repolyo ay mula sa mga magsasaka sa Benguet na nahihirapang maibenta ang kanilang ani dahil sa oversupply sa merkado. Bawat pamilya ay tumanggap ng tig-iisang eco bag ng repolyo upang mas maraming benepisyaryo ang makinabang sa inisyatiba. Isinagawa ang kauna-unahang fishing tournament sa Barangay Pansyan, Pagudpud, Ilocos Norte. 150 na fishing enthusiasts ang lumahok. Gamit ang fishing rod, kanya-kanya silang pwesto para makabingwit ng isda. Ang kanilang pinaglalabanan, ang unang makahuli ng isda, pinakamaraming huli, pinakamalaki at pinakamaliit na huling isda. Layo ng aktibidad na bahagi ng pista ng bayan na mas lalo pang maisulong ang turismo sa lugar. Aabot sa mahigit 9,000 katao ang nakilahok sa isinagawang Color Fun Run sa Talavera, Nueva Ecija. Bago sumabak sa takbuhan, Gina G munang humataw sa Zumba ang mga kalahok, mapabata man o matanda. Bakas ang kasiyahan ng mga kalahok dahil bukod sa nakapag-exercise na sila, nagsilbi rin itong bonding with family and friends. Ang aktibidad ay bahagi ng programa ng lokal na pamahalaan ng Talavera na nakatuon sa health, healing and progress, lalo na ngayong nahaharap sa matinding krisis ang bansa. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, maging alerto sa tumitinding init pero maging handa rin sa tsansa ng ulan sa ilang panig ng bansa. Buong bansa pa rin ang makakaranas ng epekto ng mainit at maalinsangang hangin o yung easterlies.
Base sa latest forecast ng Pag-asa para bukas, 14 na lugar ang posibleng makaranas ng danger level na heat index. Naabot hanggang 43 degrees Celsius. Gayunpaman, nandyan pa rin ang tsansa ng ulan o thunderstorms. Sa datos naman ng Metro Weather, may tsansa ng kalat-kalat na ulan sa Ilocos Region, Cordillera at Cagayan Valley, pati na sa ilang lugar sa Nueva Vizcaya. Posible ang ulan sa iba pang panig ng bansa. Muling nasilayan ang bihirang jade vine na isang endemic species sa bulubunduking bahagi ng Baggao, Cagayan. Kilala ito sa kanyang turquoise na bulaklak. Ayon sa Senro Alcala, sinubukan nilang i-markot sa pamamagitan ng buto at mga bulaklak ng jade vine sa mga kabundukang may matibay at buo na kondisyon ng kagubatan. 2 hanggang 3 linggo bago malanta ang kakaibang bulaklak ng jade vine. Nakita ang mga jade vine sa baging sa ilalim ng mga punong may edad na at mga lilim na bahagi ng kagubatan. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat mga kapuso, pati na ang mga kapuso natin abroad. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.